Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mapapasubo po ngayon yan sa mga businessman. Oo ito mapapasubo ho ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa mga businessman. Tapatan ho tayo, mga kapatid. Tapatan ho tayo. Ano ba ang makakalaban ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos kung isipin nyo? Lawakan lang natin yung mga nasa palengke ba? Yung mga nagtitinda ba na malakihan, na nakikita nyo sa bigasan, yung mga pinagbibilan nyo sa tindahan. Kung titignan nyo, yung ba makakalaban ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa paglalabas ng Executive Order 39? Kung isipin nyo, si Pangulong Bongbong Marcos ba ang makakalaban ba niya? Ito po, tatapatin ko kayo. Mga malalaking tao po yan dito sa ating gobyerno. Yung mga alaga at may hudas sa loob ng ating gobyerno yan. Yan po ang makakabangga ng Pangulo. Yan po yung mga nanghuhudas. Lalong-lalo na sa importation. Mga kapatid. Dahil hindi na sila makapangupit, wala nang importation ngayon, mga kababayan ko, wala silang magawang pera, dito sila babanat sa atin. And this is what happened, mga kapatid. Ito, bigyan ko kayo ng tip. Yung mga businessman, kagaya nung, hindi na magbabanggit, ilang mga Chinese businessman ang kilala ko na bumibili ng bigas. Yung makakalaban yan, yun may mga warehouse. Hindi po yung mga nasa palengke. Paglilinaw ko lang po hindi po yung mga nasa palengke ang makakabangga dito ng Pangulo dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas. Ang makakalaban po dito ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga businessman na merong storage, merong supply, merong taguan ng bigas, mga kapatid. Yan po. Dahil mga kababayan ko, isipin nyo po, yung mga retailer na nasa palengke na nakikita ninyo, saan kumukuha yan? Doon sa warehouse, mga kababayan. Doon sa pinagbebentahan ng ating mga magsasaka. Yun ang makakalaban ni Pangulo. Imaginein mo, may association yan. May asosasyon yan mga yan. Meron niyang mga asosasyon, meron niyang mga grupo-grupo, may mga naglalaki yan. Hindi na ako magbabanggit, mga fraternity mga naglalaki yan. Yung mga samahan ng mga businessman na fraternity. Yan yung mga yon. Yan yung makakabangga ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na ako magkakamali kung hindi na ako magbabanggit pa kami matamaan pa ditong ka-brotherhood nun. 'Di ba? Yun at matatamaan yan. Ang ending ngayon, mga kababayan ko, yung mga businessman yan, may influensya, meron yan mga contact o meron yan kakonting-konting influence sa loob ng government. Yung iba dyan, nakaupo sa pwesto. Yung iba dyan, nagkukubli lang ng kulay nila. Yung iba dyan, nakapwesto na talaga. Yung iba dyan, mga kababayan ko, mga matitindi talaga sa loob. Diba? Yan ang makakalaban ng Pangulo. Tandaan ninyo, yung mga tangkilikin ninyo, yung mga nandun sa palengke hanggang sa maubos. To payo ko to tulungan natin ng gobyerno sa pagkakataon na to. Wag na wag kayong magagalit. Yung mga nandoon sa loob ng palengke kahit saan man retailer. Tandaan nyo, yung mga magbebenta na yan na 45 pesos, nagsakripisyo sila ng malaking halaga ng pera na malulugi sila. Tangkilikin nyo yung bigas hanggat maaari, mga kababayan ko. Kasi sila ang biktima ng mga hoarder at sila ang bumibili doon ng mataas na presyo, mga kababayan ko. Yan ang lagi nyo tatandaan. Huwag kayo magtatanim ng galit sa mga tao doon Dapat magalit kayo doon sa mga kinukuhanan nila kasi binibiktima sila, mga kapatid. Yun ang totoo dyan. Obvious Kuya Koy, may kinalaman ng malaking sindikato dito. Not just only a syndicate, mga kababayan ko. Hindi lang ako magbabanggit ng pangalan o magme-mention but alam natin sa DA, meron pa rin dyan mga tiwali. Meron pa rin tiwali dyan. Sabi ko sa inyo, hindi naman ako matatakot banatan tong mga to kung may nagagawang mali. Diba? Meron pa rin yan. Kung sa kuryente ka, nananakawan pa tayo Kung sa ganito nga, nananakawan pa tayo. Buti na lang, mga kababayan ko, marunong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Buti na lang, may presidente tayong ganyan. Buti na lang, may nakakaisip ng ganyan sa atin. How could you imagine na President Ferdinand Bongbong Marcos maikipagbanggaan sa mga businessman na to? Diba?
Meron pa nga akong nakilala, mga sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos eh, nung campaign eh, because of the business. 'Di ba? Pero ngayon mga kababayan ko, magugulat kayo. Babanggain niya 'tong mga oligarkong 'to para lang sa mga Pilipino. 'Di ba? Kasi di naman papayag si Pangulong Bongbong Marcos. Pilit tayo ng pilit na pababain ng bigas. Pilit tayo ng pilit na magawa natin na mapababa ang bigas. Sa kadiwa, 25 pesos ang bigas. Pagdating dito sa supermarket, grabe ang taas, 'di ba? Kulang na lang magpantay na yung bigas sa gasolina, mga kababayan ko, 'di ba? So pag mataas ang presyo ng bigas, pataas ang presyo ng bilihin, kaninyo sisisi? Sa gobyerno. O ito para sa mga nambabash sa government. O, ngayon nyo patunayan na walang nagawa ang gobyerno natin. Ngayon kayo magsalita na walang ginawa ang gobyerno natin kundi mag-travel, magpapansin sa ibang bansa, gumastos ng 403 million. Ngayon nyo sabihin sa social media, banggitin nyo dito sa amin. Ngayon nyo pangalanan na ang Pangulo ay walang ginagawa sa government kundi tumunganga lang. Ngayon kayo magsalita. Kasi tandaan ninyo, yung ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi nyo maiintindihan ngayon, ewan ko na lang. 'Di ba? Ayoko na lang din magsalita. Matatawag ko lang kayo, baka pag si Atty. Larry Gadon pa nakasama ko dito, matawag pa kayo. 'Di ba? Kung hindi nyo alam yung nangyayari. Baka sabihin nyo, hindi, pinababayaan ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Malangan naman lumaban si Pangulong Bongbong Marcos ng berbalan. By the book yan. Yan ang estilo ng Pangulo, mga kapatid. Di ba? Napakahirap kung tutusin. Kung tutusin, malaking tulong po ito sa mga consumer. Kaya ako, mga kababayan ko, kahit na mabakabangga ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga naglalakihang businessman na to, I am ready to support the president, mga kababayan ko. And I'm willing to explain kung bakit nagkakaganito, mga kababayan ko. At ano ang pinaglalaban ng Pangulo dito. Silently, kung mapansin ninyo, hindi nyo makikita si Pangulo lumalaban talaga ng gagaya ng ganito, nakikipagberbalan sa mga bumabangga sa kanila. Hindi. Ang trabaho niya, ang binabanatan siya by the book, mga kababayan ko. Ganoon ang diskarte. Kaya ako, mga kababayan ko, in-expect ko na po, pagdating ng September 5 na yan, ay naipatupad na. Tignan na natin yung mangyayari, mga kababayan ko. Ito na ngayon yung mga mangyayari. Dahil, kaya ako nasabi rin to, mga kababayan ko, dahil meron po akong nabalitaan, nabalitaan ko, mga kapatid, na matindi-tindi mangyayari. Aabangan ko na po, mga kapatid, yung mga magrereklamo dito sa government natin, dito sa gobyerno ng ating government. Ito po, babalita ako na rin po sa inyo para makita po ng mga kababayan natin. Nag-meeting na po kanina si Secretary Avalos ng DILG. Nag-meeting na po sila kanina, mga kababayan ko. Kanina lang po itong kuha, mga kapatid, na ipag-meeting na po si Secretary Avalos. Mga kapatid, ito At yung mga mayors po ng Metro Manila, mga kababayan ko, makikipagtulungan na po. Lalong-lalo na ang mayor ng Valenzuela na si Wes Gatchalian. Si Mayor Jenny Sandoval ng Malabon. Navotas, mga kababayan ko, andito rin po. Kompleto. 'Di ba? Imagine mo, yan ang magpapatupad, mga kababayan ko. At kaugnay niyan, isa pa diyan, mga kapatid, yung mangyayari sa September 5. Kaya asahan po ako mag-iikot talaga ako by September 5 ng Valenzuela, Malabon, Navotas. Yan ang mga iikutin kong area para makita ko kung sumusunod talaga. Pasensyahan po tayo, mga kapatid. Kapag kayo po'y natapatan ng lente ng aking camera, kayo po ay aking nakuwanan, pagpaumanin nyo po kung ano po yung nakita ko na binibenta nyo doon, yun po ang lalabas sa lente ko. Hindi ko po baguhin yun. Kaya pasensyahan po pag hindi po kayo sumunod at yung mga retailers natin na magmamatigas dito sa batas na to. Kung ako po sa inyo, magsilbing aral po ito. Alam kong biktima po kayo, pero kailangan po natin sumunod sa gobyerno na ipapatupad natin sa September 5 na mayroong Executive Order 39 na magpapatibay ng atang pagbaba ng presyo ng bigas na pinakamababa is 41 pesos, ang pinakamataas ay 55 pesos. Sana'y maunawaan ito
ng ating mga kababayan.